Parang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung paano mangusap ang Diyos. At ang Bible verse natin ay Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Sinasabi sa ating scripture. Ngayong araw ay all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Sa Greek, ang phrase na given by inspiration of God ay tepinostos o God-breathed. At ito po ang pinaka-focus natin ngayon, ang konsepto ng pagiging God-breathed ng salita ng Diyos. Sobrang powerful ng ibig sabihin nito. Ibig sabihin nito, ang Bible ay hindi lang ito basta collection ng mga kwento o kasaysayan na gawa ng tao. Hindi lang ito isang opinyon o ideya ng mga sinaunang writers. Ang bawat salita sa Biblia ay literal na hininga ng Diyos. Ito ang mga mismong tinig ng Diyos na bumibigkas sa atin ngayon. Una-una, the Bible is timeless truth in a changing world. Sa mundo na sobrang bilis magbago, mula sa teknolohiya, kultura at pananaw ng lipunan, ang dami nating naririnig na katotohanan na paiba-iba depende sa panahon. Pero ang Biblia, ito hindi nagbabago. Kung ano ang sinabi ng Diyos mula noon, yun pa rin ang katotohanan ngayon. Kung sinabi niyang mahal niya tayo noon, ito ay patuloy na ating mababasa hanggang ngayon. At ito ay totoo pa rin hanggang ngayon. Kung sinabi niyang may kapatawaran sa kasalanan, ito ay totoo pa rin hanggang ngayon kahit ilang beses na tayong nagkakamali. Kalaway, the Bible is the breath of God speaking to us. May mga tao na sobrang importante sa'yo tapos bigla kang nausap. Ganun po ang dapat nating maramdaman kapag nagbabasa tayo ng Biblia. Dahil hindi lang ito isang para ordinaryong libro, ito ay mismong tinig ng Diyos na nangungusap sa ating puso. Every time na binubuksan natin ito, dapat iniisip natin na ang Diyos ang ating kausap mismo sa mga struggles natin, sa mga tanong natin, sa kaligayahan natin, at pati sa ating mga pinagdadaanan. Tatlo ay the Bible's the wisdom of God amidst of chaos. Kung minsan para ang gulo ng ating paligid, ang gulo ng ating isipan, at hindi natin alam kung anong gagawin. Pero ang Biblia, ito ay nag-offer ng kaginhawaan at kalinawan sa ating mga problema. Ito ay nagbibigay sa atin ng divine wisdom. Wisdom na hindi kayang ibigay ng social media, ng trends, o kahit sinong matatalinong tao. Pag inaya natin na mangusap ang Diyos mula sa kanyang salita o sa Biblia, nakakahanap tayo ng direksyon, ng kapayapaan, at ng tamang desisyon. At para naman sa ating application ngayong araw, stand firm on God's Word. Sa dami ng voices sa mundo ngayon, mga opinyon, mga kasinungalingan, temptations, ngunit tayo bilang mga believers niya, dapat tumayo tayo ng matatag sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi tayo dapat masway ng kung ano lang ang uso o kung ano lang ang madaling kampihan. Tayo ay maging matatag kahit minsan ayaw ng iba, kahit minsan ikaw na lang mag-isa. Dapat tayo ay matatag. Kalaway, shape your life with God's wisdom. Di lang natin dapat basahin ng Biblia, dapat ay patuloy natin itong ina-apply sa ating buhay, sa ating buhay pang-araw-araw. Gawin natin batayan ng salita ng Diyos sa mga desisyon natin, sa relationships natin, at sa mga goals natin sa buhay, at huwag lang natin itago sa isip, kundi i-apply din natin ito sa ating mga gawa. Itatlo ay serve faithfully and be equipped for God's work. Kagaya na sasabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 17, ang purpose ng word ay para ma-prepare tayo for every good work. Ibig sabihin nito, hindi lang ito para magkaroon tayo ng kaalaman, kundi para gamitin natin ito upang pagsiliwan ng mga tao o makatulong sa ibang tao. Kung alam natin ang salita, tayo ay naging-improve sa pagmamahal, at tayo nagiging matulungin, mapagmahal, at pinakamalaga ay tayo nagli-lead sa glory ng Panginoon. Kaya mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.